Martial Peak, Kabanata 4441. Magpakasaya ka. Ang aura ni Pei Wenzuan ay napigilan, kaya't maliwanag na ilang oras na ang nakalipas mula noong siya ay umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm. Dahil matatag ang pamana ng kanyang miniature universe, hindi agad natukoy ni Yang Kai ang grado nito. Sa parehong paraan, hindi maramdaman ni Pei Wenzuan ang grado ni Yang Kai. Pagkatapos ng pagbabalik ni Yang Kai mula sa Shadowless Cave Heaven, pagkatapos ay sinira niya ang Boundless Altar at Golden Rainbow Province. Sa makatuwid, alam ng Old Ancestor ng Boundless Altar at Li Luo Shui, na tumakas mula sa Golden Rainbow Province, ang tunay na lakas ni Yang Kai. Gayunpaman, si Li Luo Shui ay malamang na nagtatago sa isang lugar upang magpagaling habang ang Old Ancestor ng Boundless Altar ay dumanas ng isang pag-urong dahil kay Yang Kai at nawala ang kanyang sekta, na umiral sa loob ng ilang 10,000 taon, kaya't sasampalin niya ang kanyang sarili, mukha sa pamamagitan ng paglilibot sa pagsasabi nito sa iba. Ayon sa impormasyong nakalap ng Cave Heavens and Paradises, si Yang Kai ay umakyat lamang sa 5th grade sa labas ng Shadowless Cave Heaven, na nagpapaliwanag sa mga salita ni Pei Wenzuan. Maging sina Su Yingzhou at Cheng Kui noong una ay inakala na si Yang Kai ay isa lamang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Maswerte kang nakatakas mula sa Shadowless Cave Heaven. Ngumuso si Pei Wenzuan. Narinig niya na walang sino man ang umalis sa Shadowless Cave Heaven sa sandaling nahulog sila dito. Sa makatuwid, nagulat siya na kalaunan ay nagawang umalis ni Yang Kai sa lugar na iyon. Ngumisi lang si Yang Kai nang hindi sumagot sa kanya. Sa kabilang banda, ang matandang lalaki mula sa Myriad Demon's Heaven ay nagpakita ng madilim na ekspresyon. Ikaw ang master ng Voidland, Yang Kai. Hindi katakataka na pamilyar sa iyo ang Old Master na ito. Dati, pakiramdam niya ay nakita na niya ang binata noon, ngunit halata sa kanya ngayon na nakita niya ang imahe ni Yang Kai dati, hindi ang totoong tao. Sinaman siya ng tingin ni Yang Kai. Tama, ang haring ito ay ang master ng Voidland, Yang Kai. E ano ngayon? Sabi ng matandang lalaki sa malungkot na boses. May itatanong ako sa iyo. Ano ang nangyari kay Elder Tizing sa labas ng Shadowless Cave Heaven? Bakit siya biglang namatay? Isang gulat na tanong ni Yang Kai. Patay na si Tizing. Hindi mo alam. Lumingon si Yang Kai kay Su Yingzhou at nagtanong. Senior Sister Su, seryoso ba siya? Si Tizing ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master mula sa Myriad Demon's Heaven. Kung siya ay talagang namatay, ang balita ay kumalat sa paligid. Kaya dapat malaman ito ni Su Yingzhou. Tumanggo si Su Yingzhou. Talagang patay na siya. Narinig ko na ang kanyang life lamp sa Myriad Demon's Heaven ay namatay na rin. Nang marinig iyon, nabigla si Yang Kai. Bakit nawala ng buhay ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master? Nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang kapangyarihan ni Tizing. Si Tizing ay isang taong maaaring gumamit ng Divine Manifestation, kaya iba siya sa karaniwang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Bagamat siya ay malubhang nasugatan ni Zhu Jiuyin, walang paraan na madali siyang mawalan ng buhay dahil maayos pa rin siya nang pumasok si Yang Kai sa Shadowless Cave Heaven. Ito ay hindi isang maliit na bagay, dahil nahulog ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master mula sa isang Cave Heaven. Sa sinabi nito, magandang balita ito para kay Yang Kai. Alam ni Tizing na nilinang niya ang Demon Eye of Annihilation at Black Purgatory Eye. Noong una ay nag-iingat si Yang Kai sa kanya, kaya nang malaman niyang patay na si Tizing, naisip niya na maaari niyang itago ang sikretong ito ng mas matagal. Pagkatapos, tumingin siya sa matandang lalaki at nagtanong. Kailan nangyari iyon? Hindi mo ba talaga alam? Ang matanda ay titig na titig kay Yang Kai na parang sinusubukan niyang tingnan ng malalim ang kanyang isipan. Umiling si Yang Kai. Ngayon ko lang nalaman. Sinuri ng matandang lalaki ang ekspresyon ni Yang Kai ngunit wala siyang makitang kahit ano tungkol dito, na parang nagulat talaga ang huli nang malaman ang pagkamatay ni Tizing. Pagkatapos, nginisyan niya. Namatay si Elder Tizing sa Shattered Heaven. Hindi namin matukoy ang eksaktong oras, pero nangyari raw ito noong mga oras na nakilala kanya. Sinabi ni Yang Kai, nang pumasok ako sa Shadowless Cave Heaven, kahit na si Tizing ay malubhang nasugatan, hindi siya nanganganib na mawalan ng buhay. Maaari mong tanungin ang iba pang 3 masters na naroon tungkol dito. Kung ano ang nangyari pagkatapos, wala akong ideya. Lihim niyang inisip na maaaring pinatay ni Zhu Jiuyin si Tizing. Kung tutusin, siya lang ang nasa lugar na may kakayahang pumatay ng high-grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, dahil sa kanyang ugali, malamang na hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Kinakatawan ni Tizing ang Myriad Demon's Heaven, at kung talagang papatayin niya ito, kailangan niyang labanan ang buong Myriad Demon's Heaven.
Bagamat si Zhu Jiuyin ay isang makapangyarihang divine spirit, hindi siya ganoon katanga. Higit pa rito, sa pagbabalik ni Yang Kai, hindi pa niya ito nabanggit, kaya tila hindi siya ang pumatay. Sumimangot ang matandang lalaki mula sa Myriad Demon's Heaven. Ang mga salita ni Yang Kai ay pareho sa impormasyong nakalap nila. Sa oras na iyon, napilitan si Yang Kai na umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm, pagkatapos nito ay agad siyang lamusong sa Shadowless Cave Heaven. Pagkatapos, naghiwalay ang 4 na high-grade Heaven Opening Realm Cultivator, at walang nakakaalam kung ano ang sumunod na nangyari. Habang may ideyang pumasok sa isip ni Yang Kai, sinabi niya, "Kung gusto mong imbestigahan ang bagay na ito, maaari mong subukang hanapin si Black Crow Divine Monarch. Baka may kinalaman siya dito." Ipagpalagay na si Tizing ay hindi pinatay ni Zhu Jiuyin, ang bagay na ito ay maaaring may kinalaman sa Black Crow. Pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay isang dating Divine Monarch na muling isinilang sa pamamagitan ng pag-agaw sa katawan ng iba, at marami siyang panlilinlang. Maaaring hindi siya matalo ng isang sugatang Tizing. Kung ito man ay totoo, wala sa negosyo ni Yang Kai. May hinanakit siya kay Black Crow, kaya naisip niya na hahayaan na lang niyang makipag-usap sa kanya ang mga mula sa Myriad Demon's Heaven. Talagang hahabulin namin si Black Crow. Kung nagsabi ka ng totoo, sumama ka sa Old Master na ito para makita muna si Elder Zuo. Nang matapos ang kanyang mga salita, iniabot ng matandang lalaki ang kanyang kamay kay Yang Kai. Bago pa makakilos si Yang Kai, direktang itinulak ni Ching Kui ang kanyang kamao. Habang nagsasagupaan ang kanilang world forces, napaatras si Ching Kui at ang matandang lalaki. Ano ang kahulugan nito, Elder Ching? Ang matandang lalaki ay nagpakatatag at nagpakita ng madilim na ekspresyon. Malamig na ngumuso si Ching Kui. Ako dapat ang magtatanong sa iyo ng tanong na iyan. Si Sect Master Yang ay ang aming panauhin na sasali sa Dao Theory Assembly, ngunit nakagawa ka na ng hakbang bago namin siya imbitahan sa loob. Wala ka bang pakialam sa Yin Yang Cave Heaven? Sinabi ng matandang lalaki sa malungkot na boses. Hindi ito seryoso, Elder Ching. Gayunpaman, ang taong ito ay maaaring may kinalaman sa pagkamatay ng isang elder mula sa aking sekta, kaya ang Old Master na ito ay hindi maaaring maging pabaya. Kailangan kong dalhin siya upang makita si Elder Zuo para maimbestigahan ang bagay na ito. Sumigaw ang isang mapanlinlang na si Ching Kui. Wala akong pakialam kung ano ang nangyari sa iyong Myriad Demon's Heaven. Dahil pumunta na si Sect Master Yang dito para makilahok sa Dao Theory Assembly, bisita natin siya, at walang makakagawa sa kanya. Kung hindi, huwag mong sisihin itong si Ching sa pagiging impolite. Nagsalubong ang kilay ng matanda. Nang may sasabihin pa sana siya, bigla siyang kinausap ni Pei Wenzuan ng palihim. Matapos itong pag-isipan, sa wakas ay tumango ang matandang lalaki habang siya ay tumango. Mayroon kang punto, Elder Ching. Masyadong nagmamadali itong Old Master ngayon lang. Nagkamali na sila dahil dito nila sinusubukang harangin ang lahat ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters na dumating upang lumahok sa Dao Theory Assembly. Kung pipilitin pa rin nilang kumilos kay Yang Kai, tiyak na mag-aapoy ang labanan. Hindi kakayanin ng matandang lalaki ang responsibilidad kapag nangyari iyon. Dahil sasali si Yang Kai sa Dao Theory Assembly, maaari na lang nilang turuan siya ng leksyon. Kung wala ng iba, gumawa ng paraan ngayon. Bakit lahat kayo nakaharang sa aming pasukan na parang mga aso sa aming pintuan? Inip na ikinaway ni Ching Kui ang kanyang kamay. Ang mga mula sa Myriad Demon's Heaven ay nagalit nang marinig iyon, ngunit wala sila sa anumang lugar upang pabulaanan si Ching Kui, kaya napigilan lamang nila ang kanilang galit. Kasunod nito, lumipad sina Ching Kui at Su Yingzhu sa gilid ni Yang Kai habang lumilipad sila patungo sa Territory Gate. Ang Dao Theory Assembly ay isang magandang kaganapan. Sana maging masaya ka. Habang nilalampasan nila ang isa't isa, si Pei Wenzuan ay biglang nagbigay ng makahulugang ngiti kay Yang Kai. Sinulyapan siya ni Yang Kai at ngumisi. Sana magsaya rin kayong lahat. Sa sumunod na sandali, nagsimulang umikot ang mundo sa paligid niya habang lumiliko ang espasyo. Nang matauhan siya, nasa Yin Yang territory na siya. Ito ang headquarters ng Yin Yang Cave Heaven pati na rin ang kanilang pundasyon na naipon sa hindi mabilang na taon. Hindi napigilan ni Yang Kai na aiskan ang kanyang paligid, ngunit walang kawili-wili dahil ang tanawin sa kawalan ay katulad ng dati. Dahil dito, sumulong lang siya kasama sina Su Yingzhu at Ching Kui. Gayunman, hindi nagtagal, natanto niya na ang Great Territory na ito ay iba sa iba. Maraming universe world sa lugar na ito, at bawat isa sa kanila ay puno ng sapat na world energy at kayang tumanggap ng trilyong buhay. Ang mga universe world na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Yin Yang Cave Heaven,
at ang hindi mabilang na mga buhay na ito ay maaaring magbigay ng bagong dugo sa malaking puwersa anumang sandali upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang mana. Bukod sa Universe Worlds, marami ring Spirit Provinces sa daan. Ang ilang mga cultivator ay makikitang gumagalaw sa mga Spirit Province na ito, na may iba't ibang hugis at sukat. Ang malalaki ay kasing laki ng Voidland habang ang maliliit ay ilang daang kilometro kwadrado lamang. Mayroong maraming kakaibang hitsura ng mga halaman sa maraming Spirit Province at makikita ang mga cultivator na nag-aalaga sa kanila. Tumikim si Yang Kai habang sumusulong, iniisip na ang pamana ng Cave Heaven ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang buong Great Territory ay tila ipinanganak para lamang sa Yin Yang Cave Heaven. Napakaraming naninirahan sa mga world universe na iyon na hindi kailanman magkukulang ng mga susunod na disipulo na may pambihirang kakayahan, at ang maraming Spirit Province na ginamit para sa iba't ibang hardin at minahan ay maaaring magbigay ng walang katapusang daloy ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Bagamat napakaganda ng Voidland ngayon, malayo pa rin ito sa Yin Yang Cave Heaven sa mga tuntunin ng pamana. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang umuunlad na Star City ngayon, kakailanganin ng Voidland ng napakahabang panahon upang makamit ang ganitong uri ng sukat at pamana. Ang mga disipulo mula sa Yin Yang Cave Heaven ay magpapatrolya sa paligid ng lugar, at kapag nakita nila sina Chingkoy at Su Yingzhou, agad silang sesaludo. Pagkatapos lumipad ng ilang araw, sa wakas ay nakita ni Yang Kai ang isang malaking grupo ng mga Spirit Province na malapit na konektado. Mayroong humigit kumulang 100 Spirit Province na may iba't ibang laki na tila mga isla sa karagatan, na nakahover sa kawalan. Ang Spirit Province sa gitna ay napakalaki kaya kitang-kita ni Yang Kai ang nakakatakot na pamana nito kahit sa malayo. Ang World Force nito ay hindi kapani-paniwalang sapat at hindi mahirap isipin na hindi mabilang na Heaven Opening Realm Masters ang pumanaw dito. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, ang kanilang world forces ay hinihigop ng Spirit Province na ito upang pagyamanin ang pamana ng Yin Yang Cave Heaven. Ito ang tunay na Yin Yang Cave Heaven. Ang nakita ni Yang Kai sa daan ay ang paligid na pundasyon lamang ng dakilang puwersa. Napabuntong hininga siya ng paghanga, iniisip na kapag nakamit ng Voidland ang sukat na ito balang araw, tatayo rin ito sa tuktok ng 3,000 mundo. Sinundan niya sina Su Yingzhou at Chingkoy upang umahan patungo sa pinakamalaking Spirit Province. Hindi nagtagal, napasok niya ang mga layer ng ulap, kung saan ang kamanghamanghang dalisay na world energy ay dumating mismo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang iniisip niyang ang mga disipulo mula sa Yin Yang Cave Heaven ay maaaring mabilis na madagdagan ang kanilang lakas ng mas mabilis dahil sila ay naglilinang sa ganoong kapaligiran. Pagtaas ng kanyang ulo, nakita niya na ang Spirit Province ay tunay na kahanga-hanga at sari-sari. Ang mga gusaling may iba't ibang estilo ay naitayo sa lahat ng dako, at maraming kakaibang hayop na gumagala sa mga bundok habang sila ay tumangala at umaalulong. Lahat ng mga tanawing ito ay nakasilaw kay Yang Kai. Bahagya pa niyang naramdaman na marami sa mga kakaibang hayop ang may mga bloodline ng Divine Spirits. Bagamat ang mga bloodline na ito ay medyo diluted, ang mga kakaibang hayop na ito ay lalago upang maging makapangyarihan kung makakamit nila ang ilang mga pagkakataon sa kanilang paglilinang sa daan. Martial Peak, Kabanata 4442. Tagteren siya hanggang sa mamatay. Pinangunahan ni Su Yingzhou at Chingkoy si Yang Kai na pasulong habang magiliw na sinabi sa kanya ni Chingkoy ang ilang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Yin Yang Cave Heaven. Paulit-ulit na tumango si Yang Kai habang nakikinig sa kanya. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang hiwalay na gusali kung saan may isang magandang babaeng disipulo ang bumati sa kanila. Dahil isa lang siyang Emperor Realm Cultivator, dapat ay isa siyang maidservant sa Yin Yang Cave Heaven. Binati ng katulong sina Su Yingzhou at Chingkoy bago mahinang nagsalita. Pagbati, mga elder. Malumanay na tumango si Su Yingzhou, pagkatapos ay lumingon kay Yang Kai. Kalahating buwan pa ang layo ng Dao Theory Assembly, kaya mas mabuting magpahinga ka rito. Pagdating ng panahon, may magsasabi sa iyo kung paano makibahagi sa assembly. Isang malakas na sampal ang pinalo ni Chingkoy sa balikat ng kausap. Nasa iyo ang aking pinakamahusay na pagnanais, Junior Brother Yang. Tila mataas ang pag-asa niya kay Yang Kai. Mabilis na sumagot ang isang nahihiyang Yang Kai. Senior Sister Su, Senior Brother Ching, nag-aalala akong may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi ako nandito para makibahagi sa Dao Theory Assembly. Nagulat sina Su Yingzhou at Chingkoy. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka pumunta dito kung hindi ka sasali sa Dao Theory Assembly? Tanong ni Su Yingzhou na nakakunot ang noo. Sumagot si Yang Kai kasunod ng isang buntong hininga. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa akin.
Dahil alam ko iyon, kailangan kong lumapit para tingnan. Nasaan na si senior sister ko? Maaari ko ba siyang maka? Tinitigan siya ni So Ying-Zu na may galit na galit habang nagmamadaling sinabi ni Ching Koy. Hindi maginhawa para kay junior sister ko na makipagkita ng kahit sino ngayon. Mangyaring manatili dito sandali, junior brother Yang. Maaari nating pag-usapan ito sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, nagpadala siya ng senadorya sa alilang babae, na pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay at sinabi. Dito po, Master. Aalis na kami ngayon dahil may iba pa kaming dapat asikasuhin. Bibisitahin ulit kita. Tinapik ni Ching Koy ang balikat ng isa pang lalaki, pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang kapangyarihan upang lumunin si So Ying-Zu at bumaril sa kalangitan. May sasabihin sana si Yang Kai nang bigla silang umalis. Nang mawala na ang dalawa sa paningin, sinundan niya ang katulong na pumasok sa gusali at makapagpahinga. Paano niya nasasabing hindi siya sasali sa Dao Theory Assembly kung nandito na siya? Nagalit si So Ying-Zu. Kung ganoon, magtatagumpay ang plano ng mga dakilang puwersang iyon. Sa panahong iyon, kakailanganing magpakasal ni Quill sa isang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Marahil ang magwawagi ay ang isang pagod na matanda. Ngumisi si Ching Koy. Tulad ng sinabi mo, nandito na siya. Sa tingin mo ba maaari siyang tumanggi na lumahok sa Dao Theory Assembly? Tinitigan siya ni So Ying-Zu nang may pagbabantay. Ano ang sinusubukan mong gawin? Isang inosenteng mukhang Ching Koy ang sumagot. Wala, tara na. Kailangan nating ipaalam ito kay Hanord Master. Siguradong medyo nababalisa na siya ngayon. Habang nagsasalita sila, tumakbo sila patungo sa isang tiyak na spirit peak at hindi nagtagal, lumapag sa harap ng isang palasyo. Bago pa man sila makapasok, narinig nila ang isang lalaki na sumisigaw. Ang lakas ng loob nilang gawin iyon. Ang daming walang hiyang bastos. May respeto ba sila sa Yinyang Cave Heaven? Ang matandang ito hindi dapat sila palabasin dito at patayin silang lahat ngayon. Kasunod nito, narinig ang ilang bagay na nagkapira-piraso. Nagpalitan ng mga tingin sina So Ying-Zu at Ching Koy dahil hindi nila maiwasang mapilang. Hanggang sa hamupa ang mga ingay ay kinaladkad nila ang kanilang mga paa sa loob. Ang lupa sa loob ng Grand Hall ay magulo at maraming katulong ang naglilinis ng mga bagay gamit ang matigas na ekspresyon. Sa gitna ng bulwagan ay nakatayo ang isang mabangis na lalaki na nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng balabal na may burden ng mga pattern ng ahas, at may gintong korona sa kanyang ulo. Sa kasalukuyan, walang ingat niyang inilalabas ang kanyang makapangyarihang aura ng 7th grade Heaven Opening Realm, na naging sanhi ng panginginig ng mga katulong sa takot. Ang tao ay walang iba kundi si Yinyang Cave Heaven Inner Elder, Shu Linggang. Siya rin ang Hanord Master ni Ku Huashang, So Ying-Zu, at Ching Koy. Sa sandaling iyon, si Ku Huashang ay nag-shuffle pasulong na may mahabang espada na mas malaki pa sa kanyang mga kamay. Nang maabot niya ang lalaki, itinaas niya ang espada at sinabi sa malinaw na boses. Narito ang iyong espada, Hanord Master. Anong ginagawa mo? Tumingin si Shu Linggang sa kanya. Pinaikit ni Ku Huashang ang kanyang mga mata at sumagot. Hindi ba sinabi mo na lalabas ka para patayin silang lahat? Tara na, palakpakan kita mula sa likod. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na gawin ito? Malungkot na ekspresyon si Shu Linggang at kinuha ang longsword at tumakbo patungo sa pinto. Aalis na ako, walang makakapidyo sa akin. Sina Ching Koy at So Ying-Zu ay may madidilim na ekspresyon. Kasunod ng palitan ng tingin, tumakbo sila pasulong at hinawakan ang mga braso ni Shu Linggang. Tumahimik ka, Hanord Master. Pwede nating pag-usapan muna ito. Pakiusap, huwag kumilos ng basta-basta, Hanord Master. Tiyak na masarap sa pakiramdam na patayin sila ngayon, ngunit hindi nito malulutas ang problema. Bakit ka mag-iimbita ng problema sa iyong sarili para walang resulta? Ang dalawa sa kanila ay nagmamadaling hinikayat si Shu Linggang na kumilos ng padalos-dalos. Parang ngayon lang sila napansin ni Shu Linggang, sinabi niya. Oh, Suer at Chinger. Mabilis na inagaw ni So Ying-Zu ang longsword mula sa kanyang Hanord Master at inihagis ito kay Ku Huashang bago tumingin sa kanya. Bilang tugon, mapaglarong inilabas ni Ku Huashang ang kanyang dila. Mangyaring umupo at uminom ng tsaa, Hanord Master. Hinailan ni Ching Koy si Shu Linggang patungo sa isang upuan at binigyan siya ng isang tasa ng tsaa sa gilid. Ngumuso si Shu Linggang at humigop ng tsaa. Bigla niyang hinaipan muli ang kanyang pangitaas at inihagis ang tasa sa lupa na naging sanhi ng pagkabasag nito. Sa galit na boses, sinabi niya. Mula nang bumalik ka mula sa labas, sa palagay ko ay may narinig ka na. Tumugon si Ching Koy na may tuwid na mukha. Oo.
Ang territory gate sa paligid ng Yin-Yang territory ay nakordon na lahat ng dayuhang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na nagbabalak na makilahok sa Dao Theory Assembly ay pinalayas. Tanging ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters ang pinapayagang makapasok. Masyado nang lumayo sila. Hinampas ni Shu Linggang ang kanyang kamao sa mesa. Paano pa umaasa ang mga basurang iyon sa 5th grade na pakasalan ang aking disipulo? Sino sa tingin nila? Dapat tingnan muna nila ang sarili nila sa salamin. Habang nasa kanyang mga kamay ang mahabang espada, sinabi ni Ku Huaxiang na may walang pakialam ng ngiti. Wala akong pakialam na magpakasal sa isang 5th grade Heaven Opening Realm Master sa puntong iyon, dadalhin ko ang taong makipagkita sa iyo, at maaari ka na lamang makaisip ng isang random na dahilan at patayin siya. Hindi naman masamang maging balo. Lumiwanag ang mga mata ni Shu Linggang nang marinig niya iyon habang nakatingin siya kay Ku Huaxiang at sinabing may tuwang-tuwa na ekspresyon. Talagang matalino ka, batang babae. Paano mo naisip ang ideyang iyon? Sumagot si Ku Huaxiang. Lahat ito ay salamat sa iyong mga turo, Han-Ord Master. Napatawa si Shu Linggang na may pagmamalaki. Siyempre dahil sa mga turo ko. Ang aking mga disipulo ay lahat ay matatalino at mahuhusay. Sina Cheng Kui at Su Yingzu ay walang magawang ekspresyon. Pagkatapos, pinandilatan ni Su Yingzu si Ku Huaxiang at sinabing, paano ka makakagawa ng eksena dito sa tabi ng Han-Ord Master? Kapag kailangan mo talagang pakasalan ang isang 5th grade Heaven Opening Realm Master mula sa isa sa mga Cave Heavens o Paradise na iyon, gugugol mo ang halos lahat ng iyong mga araw sa pag-iyak. Ngumisi si Ku Huaxiang. Tingnan natin kung sino ang iiyak sa huli. Umiling si Su Yingzu at tumingin kay Shu Linggang. Han-Ord Master, bakit umabot pa sa ganoong punto ang bagay na ito? Ito ay hindi tulad ng walang anumang hindi pagkakaunawaan o kahit na mga casualty sa pagitan ng Cave Heavens at Paradises. Ito ay isang lumang paalala na ang mga disipulo ng Cave Heavens at Paradises ay hindi dapat mag-away sa isa't isa, ngunit alam ng lahat na may mga salungatan pa rin ang nangyayari. Bakit nakakatanggap si Queer ng ganitong uri ng parusa? Nang marinig iyon, bumuntong hininga si Shu Linggang. Mayroon talagang ilang mga salungatan sa pagitan ng Cave Heavens at Paradises, at totoo na may mga nasawi bilang resulta. Gayunpaman, iyon ay mga panloob na pakikibaka lamang sa mga Cave Heavens at Paradises. Ngunit ngayon, nagkamali si Queer para sa isang tagalabas. Bukod dito, sinubukan ng batang iyon na direktang umakyat sa high-grade Heaven Opening Realm, na sinira ang bawal. Kumunot ang noo ni na Cheng Kui at Su Yingzu. Dahil sa kanilang mga kapangyarihan at katayuan, alam nila ang ilang mga lihim na hindi alam ng karamihan ng mga tao. Habang inaalala nila ang mga kwento ng pagpatay ng maraming taon na ang nakalilipas, mahina nilang naiintindihan ang kalubhaan ng bagay. Sinisikap ng Cave Heavens at Paradises na gawing malinaw ang kanilang paninindigan. Hindi nila kailanman papayagan ang sinuman na direktang umakyat sa high-grade Heaven Opening Realm, at ang insidenteng ito ay maaaring magsilbing babala sa lahat ng iba pang cultivator ng determinasyong iyon. Kung sakaling mangyari muli ang isang kaganapang tulad nito, ang mga disipulo mula sa Cave Heavens and Paradises ay dapat malaman kung ano ang gagawin at tandaan kung aling panig ang tatahakin. Ang Yin-Yang Cave Heaven ay isa sa 36 na Cave Heavens, kaya habang kaya nating labanan ang isang tiyak na halaga ng pressure, kailangan ni Queer na dumanas ng kaunting parusa. Napabuntong hininga si Shu Linggang. Pagkatapos, biglang naging galit ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, ang mga matandang bastos na iyon ay masyadong walang hiya. Paano sila makakagawa ng ganyang karumal-dumal na pandaraya dahil lang sa ayaw nilang magpapakasal sa isang 6th grade na disipulo sa ating sekta? Nagpalitan ng tingin sina Cheng Kui at Su Yingzu, pagkatapos ay sinabi ng una. Mayroon kaming potensyal na solusyon dyan, Han-Ord Master. Nakanganga si Shu Linggang sa kanya at nagtanong. Anong solusyon ang mayroon ka? Sumagot si Cheng Kui. Sa tingin ko ang taong naging sanhi ng lahat ng ito ay kailangang lutisin din ang problemang ito. Saglit na nagulat si Shu Linggang. Siyang kay ba ang tinutukoy mo? Pagkatapos, nagalit siya. Galit pa rin ako sa brat na yan. Kung sakaling makita ko siya, papatayin ko siya ng aking espada. Dahil sa magnanakaw na iyon nasira ang kaligayahan ni Queer. Well. Han-Ord Master. Mukhang nag-aalangan si Cheng Kui. Sinaman siya ng tingin ni Shu Linggang. Tumigil ka sa pagutol na parang babae at magsalita ka. Upang maging tapat sa iyo, Han-Ord Master, dumating na siyang kay sa Yin-Yang Cave Heaven. Kasalukuyan siyang nagpapahinga sa Riverside House ngayon. Mahinahong sabi ni Cheng Kui. Saglit na nagulat si Shu Linggang bago siya tumayo ng tuwid at sumigaw. Ang matandang ito, tatadperen siya hanggang mamatay ngayon.
Nang subukan niyang kunin ang kanyang espada, niyakap ito ng mahigpit ni Ku Huashang at umiling sa kanya. Pakawalan! Sumigaw si Shu Linggang. Hindi, paulit-ulit na umiling si Ku Huashang. Sinusubukan mo bang labanan ako, batang babae? Nagalit si Shu Linggang. Kung gusto mo siyang tadteren hanggang mamatay, kailangan mo muna akong patayin. Pinahaba ni Ku Huashang ang kanyang makatarungang leeg at iniharap ang kanyang ulo kay Shu Linggang, na pagkatapos ay itinulak siya palayo. Bakit naman kita papatayin? Gusto lang siyang tadteren ng matandang ito hanggang mamatay. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang munting bastard na iyon na pumunta sa Yinyang Cave Heaven? Ito ay negang iligtas sa akin ang gulo dahil nandito na siya kahit papano. Ngayon, tatapusin ni matandang ito ang kanyang buhay. Nang magkagulo, bumagsak ang bulwagan sa kabuluhan. Nagmamadaling pumunta sina Cheng Kui at So Ying-Zhu upang pakalmayan si Shu Linggang at kalaunan ay pinaupo siyang muli, kahit na basang-basa na sila sa pawis, nakakaramdam ng pagod. Honored Master, si Yang Kai sa katunayan ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, hindi sa 5th grade. Mabilis na ulat ni Cheng Kui dahil nag-aalala siya na ang anumang karagdagang pagkaantala ay magreresulta sa mas maraming kaguluhan. E ano ngayon kung nasa 6th grade siya? Bilang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, madali ko siyang mapatay. Panunuya ni Shu Linggang. Sa kabilang banda, si Ku Huashang ay namangha. Imposible. Nakita ko si junior brother Yang na umakyat sa 5th grade. Pinino niya ang isang 5th grade Yin Element Treasure, sigurado ako dito. Paano siya nasa 6th grade ngayon? Sumagot si Cheng Kui. Wala akong ideya. Gayunpaman, sinubukan ko siya, at makukumpirma ko na siya nga ay nasa 6th grade. Martial Peak, Kabanata 4443. Nakagawa na ng paglipat, tumanggo si Su Yingzhu. Talagang nasa 6th grade siya. Si Ku Huashang ay lumitaw na nagtataka. Naroon siya noong umakyat si Yang Kai sa Heaven Opening Realm, kaya nasaksihan niya ang buong proseso. Isa pa lang siyang 5th grade Heaven Opening Realm Master noong panahong iyon, kaya paano siya naging 6th grade Heaven Opening Realm Master ngayon? Sa tansya niya, 2 taon pa lang ang nakalipas mula nang maghiwalay sila. Sa ganoong kaikling panahon, mahirap na para sa isang bagong Heaven Opening Realm Master na patatagin ang kanilang cultivation, lalo pat umakyat sa susunod na grado. Nasa 6th grade siya. Sa wakas ay natauhan si Shu Linggang habang itinaas niya ang kanyang noo sa tuwa. Hahaha, magaling. Dahil isa siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, hindi ko siya papatayin sa ngayon. Sabihin sa kanya na gawin ang kanyang makakaya sa Dao Theory Assembly. Manalo man siya o hindi, bibigyan ko siya ng mga benepisyo kapag natapos na ito. Tuwang-tuwa siya. Ang mga walang hiyang taong iyon ay kinulong ang territory gate sa paligid ng Yinyang territory at pinilit ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na umalis, na nagpapahintulot lamang sa mga cultivators sa ibaba ng 6th grade Heaven Opening Realm na makilahok sa Dao Theory Assembly. Ginagawa nila ito dahil gusto nilang matiyak na ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters lang ang magkakaroon ng pagkakataong lumaban para sa unang pwesto, at sa gayon, kailangan lang nilang mawalan ng isang 5th grade na disipulo kay Yinyang Heaven. Gayunpaman, kung mayroong kahit isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na biglang sumali sa assembly, ang mga plano ng dakilang puwersang iyon ay magugulo. Sa panahong iyon, kailangan nilang gumamit ng ibang taktika. Kung ito man ay para sa reputasyon ng kanilang sariling mga sekta o iba pang dahilan, kailangan nilang hayaan ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na lumahok sa kaganapan, at ang Yinyang Cave Heaven ay maliligtas sa anumang kahihiyan. Hindi inaasahan ni Shu Linggang na si Yang Kai ang mananalo. Ano man ang dahilan kung bakit naging 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator si Yang Kai, napakaikli ng panahon mula noong siya ay umakyat sa langit. Pagkatapos ng lahat, sa Heaven Opening Realm, ang oras ay mahalaga para sa isang cultivator upang maging mas malakas. Bagamat kahit papaano ay naging 6th grade Heaven Opening Realm Master si Yang Kai, wala siyang sapat na oras upang makaipon ng higit pang pamana sa kanyang maliit na universo. Sa makatuwid, hindi siya dapat maging kapantay ng mga nakalusot sa 6th grade daan-daang o kahit libu-libong taon na ang nakalilipas. Totoo na dahil si Yang Kai ang naging sanhi ng lahat ng ito, siya rin ang dapat nalutisin ang problema. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, bahagyang nabawasan ang sama ng loob ni Shu Linggang kay Yang Kai. Ilang tao ang nakakaalam ng sikretong ito? Tanong niya saka. Sumagot si Cheng Kui. Walang iba kundi ako at si Junior Sister Su. Iyon ang dahilan kung bakit madali siyang nakapasok sa Yinyang Cave Heaven. Naniniwala rin ang mga mula sa Myriad Demons Heaven na isa lamang siyang 5th grade Heaven Opening Realm Master, kaya pinadaan nila siya sa territory gate nang hindi siya masyadong nahihirapan.
Kurbo ang mga labi ni Shu Linggang sa isang mapanlinlang na ngiti. Hindi magandang ideya na walang ibang nakakaalam nito. Mas mabuting gumawa tayo ng ilang ingay at ipaalam sa lahat na umakyat na siya sa 6th grade. Iyon ay magiging mas kawili-wili. Kung walang nakakaalam na si Yang Kai ay umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm, ang mga dakilang puwersa na nakibahagi sa Dao Theory Assembly ay hindi magpapadala ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters para sumali sa kompetisyon. Kung ganoon, madaling mapanalunan ni Yang Kai ang unang lugar. Hanord Master, pinandilatan siya ni Ku Huashang. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tinitigan siya ni Shu Linggang pabalik. Paano mo ako masisigawan? Nasaan ang ugali mo? Hindi pinansin ni Ku Huashang ang kanyang babala at nagpatuloy sa pagtitig sa kanya. Dahil walang nakakaalam sa tunay na kapangyarihan ni Junior Brother Yang, magagawa niyang sorpresahin silang lahat pagdating ng panahon. Hindi ba magandang ideya iyon? Ano ang ibig mong sabihin na magandang ideya? Napagtanto ni Shu Linggang na nagsisimula ng sumakit ang kanyang mga mata, at hindi ito masyadong nakakatakot dahil mas maliit ang kanyang mga mata kaysa kay Ku Huashang, kaya nagpa siya siyang sumuko at umiwas ng tingin. Napunta ka sa ganoong isang estado dahil sa brat na iyon. Naging mapagbigay na si Father dito para hindi makipag-areglo sa kanya ngayon, pero kinakampihan mo pa rin siya. Naniniwala ka bang hindi ko dadalhin ang aking espada para patayin siya ngayon? Wala akong pakialam, sinabi ni Ku Huashang sa nakapikit na mga ngipin. Kung manggahas kang saktan siya sa anumang paraan, gagawin ko. Ano ang gagawin mo? Si Shu Linggang ay mukhang mabangis. Sasama ako sa kanya magluluto ng kanin at shelled peanuts. Tingnan natin kung sino pa ang magnanais na pakasalan ako pagkatapos nito. Napasigaw si Ku Huashang. Ibinuka ni Shu Linggang ang kanyang mga labi ngunit hindi makapagsalita. Ilang sandali pa, hinampos niya ang mesa at sumigaw. Anong lakas ng loob mong labanan ang iyong Hanord Master? Pagkatapos, pinandilatan niya sina Ching Kuei at Su Yingzhu. Paano ninyo siya tinuruan? Tingnan mo kung anong klaseng tao siya. Paano niya nasasabi ang mga walang hiyang bagay? Napayuko sina Ching Kuei at Su Yingzhu, sa pag-aakalang hindi nila iyon bagay. Si Shu Linggang ay palaging nagnanais kay Ku Huashang. Dati, sila ay mapag-alitan sa tuwing susubukan nilang disiplinahin ang batang Ku Huashang, ngunit ngayong lumaki na siya bilang isang kusang tao, sa halip ay sinisi ni Shu Linggang ang lahat sa kanila. Nakaka-frustrate. Idiniin ni Shu Linggang ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na para bang malapit na siyang mamatay sa inis. Isang nahihiyang si Ching Kuei ang nagsabi. May isa pang isyo na kailangang lutasin muna, Hanord Master. Isang nanghihinang Shu Linggang ang tumingin sa kanya. Sabihin mo lang sa akin kaagad. Balang araw, masasaktan ako na mamamatay ako dahil sa inyong tatlo. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Ching Kuei. Sinabi ni Yang Kai na wala siya rito para makibahagi sa Dao Theory Assembly, nandito lang siya para hanapin si junior sister ko. Sinabi niya na dahil siya ang dahilan ng insidenteng ito, kailangan niyang pumunta para pag-usapan ito sa kanya. Hindi siya sasali sa Dao Theory Assembly. Agad na nagalit si Shu Linggang at umungal. Bakit siya nandito kung hindi siya sasali? Sinusubukan lang ba niyang manood ng magandang palabas? Ang munting bastard na iyon ay tiyak na sawa ng mabuhay. Sa gilid, sinabi ni Ku Huashang na may masayang ngiti. Si Junior Brother Yang ay talagang isang taong may integridad. Nakatingin sa kanya ang tatlo habang sila ay walang imak. Pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan ni Shu Linggang ang kanyang galit ng may matinding kahirapan at malungkot na sinabi. Ano man ang dahilan kung bakit siya naririto, kailangan niyang sumali sa Dao Theory Assembly. Kung hindi, ipapadala siya mismo ng matandang ito sa Yellow Springs. Si Ching Kuei ay naging solemna. Alam na ang kanyang pinarangalan na guro ay tunay na nagalit. Kung napakatigas pa rin ni Yang Kai, mapupunta siya sa isang kakilakilabot na kalagayan. Pagkatapos, mabilis na sinabi ni Ching Kuei. Huwag kang mag-alala, Hanord Master. Ilang oras pa ang assembly. Ipaubaya mo na lang sa akin ang usapin. Kukunin ko ang ilang pakiramdam sa kanyang ulo at gagawin siyang bahagi nito. Mabuti. Magiliw na tumango si Shu Linggang at ibinato sa kanya ang isang jade sleep. Tingnan mo. Ito ang mga kandidatong ipinadala ng mga dakilang puwersang iyon para sumapi sa kapulungan. Ang mga pulaka ay nagnanasa sa karne ng Sisni, lahat sila. Kinuha ito ni Ching Kuei at inilagay ang kanyang divine sense dito, at tulad ng inaasahan niya, ang pinakamakapangyarihang mga kandidato ay nasa 5th grade lamang. Wala kahit isa sa 6th grade. Ang mga tao na direktang umakyat sa 5th grade ay maayos pa rin. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin silang potensyal na maging 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa hinaharap. Ang ganitong mga tao ay maaaring maging potensyal na kasosyo para sa Ku Huashang. Gayunpaman,
Ang ilan sa mga kandidatong ito ay tila naabot ang 5th grade mula sa 3rd grade sa pamamagitan ng mga taon ng cultivation, kaya ang 5th grade ang kanilang limitasyon. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang mga matandang umutot na ito na sumali sa Dao Theory Assembly? Hindi nakapagtataka na si Shu Linggang ay nagalit. Samantala, tanging si Yang Kai at ang maidservant sa Emperor Realm ang nasa Riverside House. Paulit-ulit na tinanong siya ni Yang Kai kung paano niya makikilala si Ku Huashang, ngunit walang magawa ang aliping babae. Kung tutusin, isa lang siyang hamak na alipin sa Yin Yang Cave Heaven dahil ang kanyang cultivation ay masyadong mahina, kaya hindi siya maaaring makipag-ugnayan kay Ku Huashang. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang isuko ni Yang Kai ang ideyang iyon. Total, nasa headquarters siya ng Yin Yang Cave Heaven, kaya hindi siya basta-basta gumagala para hanapin siya. Sa kabutihang palad, bumisita si Ching Kui kinabukasan at sinabihan ang dalaga na maghanda ng sapat na pagkain upang makausap niya si Yang Kai habang umiinom. Matapos maalis ang kanilang unang hindi pagkakaunawaan, nagkaroon ng magandang impresyon si Yang Kai sa lalaking ito. Higit pa rito, siya ang senior brother ni Ku Huashang, kaya natural na kailangang maging mapagpatuloy ni Yang Kai sa kanya. Pagkatapos ng 3 ikot ng inuman, natural na naging close sila. Tinanong siya ni Yang Kai kung nasaan si Ku Huashang at kung maaari niya itong makilala, ngunit binago ni Ching Kui ang paksa. Junior brother Yang, bakit ka pumunta dito kung hindi ka sasali sa Dao Theory Assembly? Sa tingin mo ba ay hindi sapat si junior sister ko para sa iyo? Tanong ni Ching Kui habang hawak ang tasa ng alak. Tumindig si Yang Kai at same time na sumagot. Ang hitsura at paglilinang ni senior sister ko ay ang pinakamahusay sa buong 3,000 mundo. Mayroong ilang mga kalalkihan na maaaring tumugma sa kanya sa alinmang bagay. Tiyak, ang Yang na ito ay mahilig sa kanya, at pakiramdam ko ay napakaswerte ko na nakuha ko ang kanyang pabor. Kung ganoon, bakit hindi ka? Sinabi ni Yang Kai. Upang maging tapat sa iyo, itong Yang na ito ay mayroon ng ilang mga asawa, kaya hindi ako papayag na pigilin si senior sister ko. Saglit na nagulat si Ching Kui, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Kung iyon lang ang iyong alalahanin, maaari mo na itong itapon ngayon, junior brother Yang. Normal lang na maraming asawa ang isang lalaki. Bukod dito, si Queer ay hindi isang taong makitid ang pag-iisip. Matagal ka na niyang kilala, at alam niya ang iyong sitwasyon. Bakit mo iisipin kung wala naman siya? Wala akong pakialam. Kaya lang. Nag-aalala ka ba na hindi mo maipaliwanag ang iyong sarili sa iyong mga asawa? Pang-aasar ni Ching Kui. Hindi ganoon ang kaso. Umiling si Yang Kai. Bakit ka nag-aalangan kung gayon? Tinitigan siya ni Ching Kui. Natahimik sandali si Yang Kai, pagkatapos ay bumantong hininga. Senior brother Ching, pwede ko bang makita si senior sister ko at tanungin siya kung ano ang iniisip niya tungkol dito? Humigop si Ching Kui ng kanyang alak at umiling, dumating na sa puntong hindi na mahalaga ang iniisip niya. Ang pinakamahalagang bagay ay kung paano magtatapos ang Dao Theory Assembly. Gusto mo ba talagang magpakasal siya sa isang matanda, pagod na 5th grade Heaven Opening Realm Master? Anong ibig mong sabihin? Bakit siya magpapakasal sa isang matandang 5th grade Heaven Opening Realm Master? Natigilan si Yang Kai. Tingnan mo ang iyong sarili. Kumuha si Ching Kui ng isang jade slip. Ano ito? Ito ang mga kandidato na ipinadala ng mga dakilang puwersa upang sumali sa Dao Theory Assembly. Inilagay ni Yang Kai ang kanyang divine sense sa jade slip at ibinaba ito pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos ay malungkot na sinabi. Talagang nagkasala ako sa kanya. Sinabi ni Ching Kui. Dahil alam mo ito, bakit hindi ka sumali sa Dao Theory Assembly? Bumantong hininga si Yang Kai. Pwede ko bang makita muna si senior sister ko? Napakunot ng noo si Ching Kui dahil sa sama ng loob. Maya-maya pa ay ngumuso siya at bumangon sa upuan. Yun lang ang sasabihin ko. Matulog ka na lang dyan. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Tinawag siya ni Yang Kai, ngunit hindi tumugon ang huli. Habang nananatili sa kanyang upuan, nawalan siya ng sasabihin. Bumaba ang tingin niya sa mesa, sa pag-aakalang hindi pa nila nauubos ang lahat ng alak. Sa labas ng Riverside House, biglang lumitaw ang isang figure at tumingin kay Ching Kui. Siya ay walang iba kundi si Su Yingzhou. Umiling si Ching Kui at itinuro ang sarili niyang noo. Siya ay isang matigas na tao. Naging malamig ang ekspresyon ni Su Yingzhou. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang nagawa. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon din. Agad na hinawakan ni Ching Kui ang kanyang braso. Huwag kang umalis. Ang kanyang kalooban ay matatag. Maliban kung wala siyang bibigyan ng ibang pagpipilian, walang sino man ang makakapagbago ng kanyang isip. Wala na lang ba tayong gagawin at hahayaan na lang ang travesty na ito? Malamig na tanong ni Su Yingzhou.
Napabuntong hininga si Chingkoy. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kailangan nating gamitin ang hakbang na iyon. Inalis ni Su Yingzhou ang kanyang kamay at ngumuso. Talagang mabait kang senior brother sa kanya. Maamong sagot ni Chingkoy. Iyan lang ang magagawa natin. Hindi naman kasi basta-basta na lang tayo manood na nasa Ira ang kaligayahan ni Queer. Ang Sectmaster Yang ay kailangang sumali sa Dao Theory Assembly anuman ang mangyari. Kailangang pagsamantalahan si Queer para mangyari iyon. Nakagawa ka na ba? Tila may napagtanto si Su Yingzhou. Malumanay na tumanggaw si Chingkoy. Bagamat pareho silang nasa 6th grade Heaven Opening Realm, madali pa rin siyang nakagawa ng kaunting trick kay Yang Kai dahil ang huli ay hindi mapag-aalinlanganan. Tiyak, ang pangunahing dahilan ay wala siyang anumang mamamatay tao o masamang hangarin nang gumawa siya ng hakbang, kung hindi, mapapansin ito ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4444. Medyo mainit dito. Hindi ka ba nag-aalala na ang mga bagay-bagay ay mawalan ng kontrol? Sumimangot si Su Yingzhou. Hindi kayang labanan ng mga ordinaryong tao ang bagay na iyon. Kinamot ni Chingkoy ang kanyang mukha at sinabing, walang dapat problema basta't gagawa tayo ng hakbang sa oras. Sa anumang kaso, mayroon pa rin tayong Hanord Master bilang huling paraan. Kung may makakaalam nito, masisira ang reputasyon ni Queer. Nag-alala si Su Yingzhou. Maraming mga disipulo mula sa iba't ibang dakilang puwersa ang nagsama-sama sa ating sekta upang makibahagi sa Dao Theory Assembly. Kung itinaas ni Chingkoy ang kanyang kamay at pinutol siya. Siyempre kailangan nating maging malihim kapag ginagawa ito. Sisiguraduhin kung walang makakaalam, pero ayaw mo namang magpakasal si Queer sa isang tao lamang sa 5th grade, di ba? Malinaw ka rin sa paninindigan ng Hanord Master. Hindi alintana kung si Yang Kai ang magiging panalo, siya ang kailangang maging shit stirrer. Sumimangot si Su Yingzhou sa panghahamak. Bakit ba napaka-bulgar mo? Sinabi ni Chingkoy. Nakapag-move on na ako kay Yang Kai, at hahawakan mo si Queer. Tumigil sa pagiging malambot ang puso, kung hindi, masisira mo ang kaligayahan niya. Natahimik si Su Yingzhou at mukhang nag-aalangan, halatang hindi alam kung ano ang gagawin. Kung wala siyang gagawin at hahayaang mangyari ang mga bagay-bagay, ang Dao Theory Assembly ay magiging biro, at lahat ng mula sa Yin Yang Cave Heaven ay mapapahiya. Bukod dito, hindi kailanman makukuha ni Ku Huaxiang ang kaligayahang nararapat sa kanya. Gayunpaman, mahirap para kay Su Yingzhou na magpasya na gumamit ng ganoong panlilinlang sa kanyang junior sister kahit na walang pinsalang ay dudulot. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Kailangan kong pag-isipan itong mabuti. Bumantong hininga si Su Yingzhou. Tumanggaw si Chingkoy, ayaw siyang pilitin. Pagkaraan ng 3 araw, tahimik na naglilinang si Yang Kai nang marinig niyang may kumakatok sa kanyang pinto, pagkatapos ay narinig ang katulong na nagsasabing, narito si Elder Ching, Master Yang. Nagmamadaling tumayo si Yang Kai at itinulak ang pinto. Si Chingkoy ay talagang nakatayo sa labas ng silid. Senior Brother Ching. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Sinuri siya ni Chingkoy nang may sama ng loob, pagkatapos ay sinabi, sumama ka sa akin. Sa kabila ng hindi alam kung ano ang sinusubukang gawin ng ibang lalaki, si Yang Kai ay nakasunod lamang sa kanya. Umalis sila sa Riverside House at lumipad. Maya-maya, nagtanong si Yang Kai, saan tayo pupunta, Senior Brother Ching? Nang hindi lumingon si Chingkoy, sumagot si Chingkoy. Hindi mo ba gustong makita si Queer? Ihahatid na kita ngayon sa kanya. Tuwang-tuwa si Yang Kai nang marinig iyon, pagkatapos ay nagmamadali niyang sinabi, maraming salamat sa pagbigay sa aking kahilingan, Senior Brother Ching. Ngumuso lang si Chingkoy bilang tugon. Natahimik si Yang Kai at sinundan ng malapitan si Chingkoy. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang spirit peak kung saan may malawak na guwang na lugar sa gitna na tila isang lambak ng bundok, na puno ng malalagang halaman at kapansin-pansing magagandang bulaklak. Tunay na kamangha-mangha ang tanawin. Mayroong ilang mga gusali sa gitna ng lambak at sila ay direktang tumungo patungo sa isang partikular na palasyo. Lumingon si Chingkoy at nagsabi, ito ang tirahan ni Queer. Mag-isa kang papasok. Nasa loob siya ngayon. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at nagpasalamat sa kanya bago naglakad papasok sa palasyo. Sa isang partikular na silid sa loob ng palasyo, ang mga kamay ni Su Yingzhou ay ipinatong sa kamay ni Ku Huaxiang habang sila ay nakikipag-usap sa isa't isa sa matalik na paraan, na parabang sila ay tunay na ina at anak o isang pares ng magkapatid. Mukhang pagod ka, senior sister. Anong meron? Itinaas ni Ku Huaxiang ang kanyang kamay at hinawakan ang noo ng isa pang babae. Pilit na ngumiti si Su Yingzhou. Marahil ay pagod lang ako sa lahat ng paglalakbay. Pero huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sinabi ni Ku Huaxiang.
Magpahinga ka na dahil pagod ka na, magiging maayos din ako. Bakit mo ako tinitingnan ng ganito, senior sister? Sinundot ni Su Yingzhou ang dulo ng ilong ng isa pang babae. Masaya ako na mas malakas ka na ngayon. Mabilis talaga lumipas ang oras. Isa ka na ngayong 6th grade Heaven Opening Realm Master tulad ko. Humajijek si Ku Huashang at bumagsak sa kanyang yakap. Napangiwi siya saglit at sa wakas ay nakahanap na siya ng posisyong pinakakomportable niya. Kakapasok ko pa lang, kaya malayo pa rin ako sa iyo. Iba naman, umiling si Su Yingzhou. Direkta akong umakyat sa 5th grade at pagkatapos ay tumaas sa 6th grade Heaven Opening Realm sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ang aking potensyal ay hindi maihahambing sa iyo. Tumangala si Ku Huashang sa kanya. Kapag naging makapangyarihan na ako balang araw, paprotektahan kita at sisiguraduhin kung hindi ka magdurusa sa anumang mga hinaing. Magiliw na ngumiti si Su Yingzhou. Maghihintay ako sa pagdating ng araw na iyon. Habang nagsasalita sila, nakarinig sila ng sunod-sunod na yabag na papalapit. Habang nanigas si Su Yingzhou, si Ku Huashang, na nasa yakap niya, ay tumangala at nagulat. Junior brother Yang. Mukhang napahiya si Yang Kai nang makita niyang sobrang intimate nila. Diretso lang akong pumasok dahil hindi nakasara ang pinto. Paumanhin. Mabilis siyang umatras at isinara ang pinto. Pinaikit ni Ku Huashang ang kanyang mga mata at tumingin kay Su Yingzhou, pagkatapos ay tumawa. Mukhang may hindi siya naiintindihan. Sinundot ni Su Yingzhou ang noo ng isa pang babae. Anong nakakatawa dito? Sige, aalis na ako. Makipag-usap ka sa kanya. Pagkatapos, tumayo siya at umalis sa lugar. Sa pagbukas ng pinto, nakita niya ang nahihiyang si Yang Kai na nakatayo sa labas ng silid. Habang tinitingnan niya ang mukha nito at iniisip ang mangyayari sa lalong madaling panahon, nagalit siya at sumigaw. Kung maglakas loob kang samantalahin si Queer, hinding-hindi kita bibitawan. Hindi ako mangangahas. Yumuko si Yang Kai. Pinitik ni Su Yingzhou ang kanyang manggas, at nang lampasan niya si Yang Kai, pilit niyang tinapakan ang paa nito. Sa kabila ng pag-unawa sa intensyon ng babae, si Yang Kai ay hindi nang ahas na umiwas, kaya't nakaya niya lamang ang kanyang sarili pagkatapos ay mapangiwi sa sakit pagkatapos ng pangyayari. Samantala, ang mga yapot ni Su Yingzhou ay nawala sa malayo. Inilabas ni Ku Huashang ang kanyang ulo mula sa silid at sinenyasan siya. Halika, junior brother. Napabalikwas si Yang Kai sa silid at agad na naamoy ang mabangong halimuyak. Sinulyapan niya ang silid at napagtanto na ang palamuti ay medyo maaliwalas, na nagbigay daan sa kanya upang makapagpahinga. Inalok siya ni Ku Huashang ng upuan, pagkatapos ay nilagyan siya ng isang tasa ng tsaa at ngumiti na nakatikip ang kanyang mga labi. Pasensya na sa sakit na kailangan mong maranasan, junior brother. Bagamat mukhang walang awa ang aking senior sister, siya ay isang mainit na tao. Kinawag-kawag ni Yang Kai ang kanyang mga daliri sa paa, na halos maduraj, at sinabing hindi sinsero. Nakikita ko iyon. Pagkatapos kunin ang tasa ng tsaa na inihanda niya para sa kanya, tinanong niya. Ito ang kwarto mo, tama. Dapat ba tayong pumunta sa ibang lugar para mag-chat? Hindi niya inaasahan na dadalhin siya ni Ching Kui sa kwarto ni Ku Huashang. Kung tutusin, masisira ang reputasyon niya kapag nalaman ng iba na nanatili sila sa iisang kwarto sa anumang kadahilanan. Bakit tayo pupunta sa ibang lugar? Hindi ba pwedeng mag-usap tayo sa kwarto ko? O, nag-aalala ka ba na may gagawin ako sa'yo? Pang-aasar ni Ku Huashang habang diretsyong nakaupo sa tapat ng lalaki. Tigilan mo na ako, senior sister. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yang Kai. Naisip niya na dapat siyang maging komportable dahil ang babae ay hindi nag-aalala tungkol sa anumang bagay, at hindi sila gagawa ng anumang bagay na hindi nararapat. Sa tapat niya, ipinatong ni Ku Huashang ang kanyang baba sa kanyang palad at nakangiting tumingin sa kanya. Pumunta ka ba dito para makita ako, junior brother? Tinanggo ni Yang Kai ang kanyang ulo na may seryosong ekspresyon. Narinig ko na ang mga tao mula sa iyong sect ay nagsasagawa ng Dao Theory Assembly upang pumili ng isang asawa para sa iyo. Ako ang naglagay sa iyo sa ganitong posisyon, kaya kailangan kitang kausapin. Siya ay napabuntong hininga. Isang walang pakialam na Ku Huashang ang sumagot. Hindi mo kasalanan. May mga taong nagsisikap na gumawa ng gulo, at wala itong kinalaman sa iyo, kaya huwag kang makonsensya. Sa anumang kaso, salamat sa iyo na nagawa kong umakyat sa Heaven Opening Realm sa unang lugar. Napailing-iling ang isang nahihiyang Yang Kai. Hindi kita gaanong natulungan. Sa katunayan, kailangan niyang umibig sa kanya at pagkatapos ay putulin ang relasyon sa kanya upang makaakyat sa Heaven Opening Realm. Talagang wala siyang nagawa dahil lahat iyon ay pinaghirapan niya.
Inaalok mo na sa akin ang pinakamahusay na tulong mula noong nakilala kita sa pinakakritikal na sandali bago ako umakyat sa Heaven Opening Realm at nahulog ang loob ko sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na alam kung gaano pa ako katagal maghihintay bago ako makahanap ng angkop na tao. Lihim na natigilan si Yang Kai habang inaakala niyang ang mga disipulo lamang mula sa Yin Yang Cave Heaven ang may lakas ng loob na magsalita ng malaya tungkol sa mga bagay na iyon. Karamihan sa mga babae ay hindi gaanong matapang. Dahil sa ayaw niyang pag-usapan ang paksang ito, sinabi ni Yang Kai. Anong mga plano mo para malutas ang isyong ito, senior sister? Nakangiting sumagot si Ku Huashang. Anong mga plano ko? Hihintayin ko na lang matapos ang Dao Theory Assembly at pakasalan ang nanalo pagkalipas ng 100 taon. Handa ka ba talagang gawin iyon? Kumunat ang noo ni Yang. Bilang isang alagad ng isang cave heaven, maraming bagay na hindi ako ang baalang magpasya, kaya ano ang mahalaga kung hindi ako payag? Maraming taon na akong inaruga ng sekta, kaya ngayong nagkakaproblema ang sekta, kailangan kong gampanan ang responsibilidad at lutesin ang problema. At saka, ako talaga ang dahilan ng pangyayaring ito. Dahil sa kawalang interes nito, naramdaman ni Yang Kai ang paninikip ng kanyang dibdib habang nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Pagkatapos, tinitigan siya ni Ku Huashang gamit ang kanyang nakakaakit na mga mata at sinabing, "Bakit hindi ka sumali sa Dao Theory Assembly at maging panalo?" Pagkatapos ay pakakasalan na kita. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai habang nakikinig sa matapang na mga salita nito at pinagmamasdan ang magandang mukha nito na napakalapit. Tumingin si Ku Huashang sa kanyang dibdib at mahinang ngumiti. Nahulog ka na ba sa akin, junior brother? Sa katunayan, walang ideya si Yang Kai kung bakit siya nagre-react sa paraang ito dahil pulang-pula na ang mukha niya ngayon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya kay Ku Huashang, at may mga sandali sa nakaraan kung saan sila ay literal na kumapit sa isa't isa, gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang natagpuan ang babaeng ito na hindi mapaglabanan na kaakit-akit. Habang pinakikinggan niya ang boses nito at nakita ang pagngiti nito, parang kumukulo ang dugo nito at nanunuyo ang lalamunan, dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis na uminom ng tsaa para basain ang kanyang lalamunan, nagkomento siya. Medyo mainit dito, senior sister. Saglit na nagulat si Ku Huashang, pagkatapos ay hiniskan ang kanyang paligid at malumanay na sinabi. Medyo mainit talaga dito. Natawa siya. Siguro nakakaramdam lang ako ng init dahil handa kang bisitahin ako sa puntong ito. Tinitigan siya ni Yang Kai at nataranta. Lalo niyang naramdaman na nakakaakit ang babaeng nasa harapan niya, at napakahirap para sa kanya na labanan ang alindog nito. Ang kanyang isip ay napuno ng maalay na pag-iisip habang matakon niyang tinitigan ang makinis na balat na bahagyang nahayag sa paligid ng kanyang dibdib at nagsimulang makaramdam ng bahagyang pagkahilo. Junior brother. Biglang ungol ni Ku Huashang na namumula ang mukha. Isang gulat na si Yang Kai ay biglang natauhan, at napagtanto niya na nahawakan niya ang mga kamay ng babae sa isang punto, na natutuwa sa malambot at pinong pakiramdam sa kanyang mga daliri. Si Yang Kai ay likas na naging alerto dahil may kakaiba sa sitwasyon. Gayunpaman, habang siya ay nalilito pa rin sa kanyang pag-iisip, napagtanto niya na ang babae sa kanyang harapan ay hinawakan din ang kanyang mga kamay at ang kanyang pagbabantay ay agad na nawala sa manipis na hangin. Sa kasalukuyan, may 3 tao sa labas ng lambak. Ang isa sa kanila ay nakatayo habang ang dalawa naman ay nakaupo na naka-cross legs. Ang nakatayo ay si Shu Linggang, habang ang mga taong nakaupo ay sina Su Yingzhu at Qing Kui. Sa sandaling ito, makikita ang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya at isang malabong puting ambon na umiikot sa paligid ng Qing Kui at Su Yingzhu habang patuloy silang bumubuo ng iba't ibang handsil, na tila gumagamit sila ng malalim na secret technique. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Qing Kui at sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Ang batang iyon ay medyo malakas ang loob at mapagbantay. Halos iwaksi niya ang impluwensya ng Yang Demon.